Sa part 1 nga ng bidyong ito ay napag-usapan natin ang dalawa sa sumikat na anime sa buong mundo. Walang iba kundi ang Bleach at ang My Hero Academia. Kung gusto mong malaman kung ano-ano pang mga anime ang kasali sa listahan ito, tara, pag-usapan na natin. Kaya humanap ka na ng pwesto at ituloy na natin. Sunod sa listahan natin ay ang Death Note. Ang isang dark anime na may simpleng plot, ang Death Note ay nakatuon ang kwento sa ganap na kapangyarihang pumatay o pumaslang ng halos sinumang may pangalan at mukha. Ang kapangyarihang gawin ito ay pinagkaloob sa may-ari ng Death Note. Ang seryeng ito ay patuloy na nagtatanong sa manonood kung sino ang bida at sino ang antagonist. Sa katunayan, ang anime ay maaari magsimula sa manonood na nag-rooting para kay Light Yagami para lamang mapagtanto na ang karakter na ito ay puno ng purong kasamaan at handang gamitin ang sinumang malapit sa kanya upang makamit ang kanyang pangarap na maging isang Diyos ng isang bagong mundo. Gayunpaman ay nagpapatunay kung gaano kasama si Yagami ang pagmumuni-muni ng Death Note sa ilang mga ideolohiya tulad ng kung ano ang moralidad, ang debate sa parusang kamatayan at kapangyarihan ng ilang organisasyon at mga tao ay maaaring maging lubos na nakakaintriga. Sunod sa listahan natin ay ang anime na Fullmetal Alchemist Brotherhood na batay sa manga ni Hiromu Arakawa. Bagamat may teknikal na dalawang serye ng Fullmetal Alchemist, mayroong ilang pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Ang Brotherhood ay higit na tapat sa orihinal na manga. Sa katunayan, pagkatapos na ipalabas ang Fullmetal Alchemist Brotherhood noong 2009, naging mas sikat ito kaysa sa version noong 2003. Dahil sa katapatan nito sa orihinal na kwento, nakatuon ang balangkas sa dalawang magkapatid na ang hilig sa alchemy ay nagdadala sa kanila sa isang masakit ngunit sa huli ay matagumpay na paglalakbay. Ang anime na ito ay isa na tumutuon sa ilang mahalagang paksa mula sa mga buno ng pamilya hanggang sa pasismo, mga kasanayan sa etika at ang natural kumpara sa hindi natural na debate. Sunod sa listahan natin ay ang Mobile Suit Gundam Wing. Ang cast ng Mobile Suit Gundam Wing, Sunrise, ang maagang eksena sa anime ay matagal nang napuno ng mecha o mechs, mga higanting robot-like machine na kinokontrol ng mga tao, habang mayroong walang katapusang mga pag-ulit nito, mula sa Mega Man hanggang sa mga Transformers. Ang prangkisa ng Gundam ay matagal nang nangibabaw sa espasyo ng anime. Bagamat walang mali sa karamihan ng prangkisa, ang Mobile Suit Gundam Wing ay may mahinang lugar para sa maraming American audience dahil sa minamahal nitong slot sa Toonami block ng Cartoon Network noong unang bahagi ng 2000s. Katulad ng orihinal, umiikot ang plot sa isang hinaharap na digmaan sa pagitan ng Earth at ng mga orbital colonies nito sa Earth-Moon system. Nagtatampok ang serye ng intriga sa politika at mga epikong labanan kasabay ng mga kasuotang nakakapanghina ng panga nito. Bagamat hindi ang una sa serye at hindi man ang unang nakarating sa US, gumawa pa rin ito ng pangmatagalang impresyon para sa mga susunod na henerasyon. Marami pa tayong pag-usapan sa part 3 ng videong ito. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, ay mag-subscribe ka na para update ka sa mga bagong video ang i-upload ko. Salamat!